Namatay ang dalawang taga-Apari, Cagayan dahil sa tuberculosis. Ayon sa mga doktor, lumala ang kondisyon ng mga pasyente dahil sa matinding ginaw. Makibalita tayo kay Randy Gorion ng GMA Cebu. Halos hindi makapagsalita si Mang Loreto dahil sa nagsisikip niyang dibdib. Isa siya sa 5 pasyenteng may pulmonary tuberculosis sa Apari District Hospital sa Cagayan. Ayon sa pamunuan ng ospital, lumalala ang kalagayan ng mga may sakit dahil sa lamig ng panahon. Noong nakaraang linggo, 2 pasyente ang magkasunod na namatay dahil sa tuberculosis. 27 pasyente pa ang may pulmonya, kabilang na ang 2 sanggol. May 7 ring may bronchial asthma. Pinalala rin ng ginaw ang mga sakit na ito. Sa patuloy na pagbaba ng temperatura sa malaking bahagi ng bansa, maraming negosyante rin ang napiperwisyo. Sa La Trinidad, Benguet, na tinaguri ang Rose Capital of the Philippines, halos wala ng rosas na namukadkad. Bumagal ang pag-usbong ng mga ito dahil sa ginaw. Apektado na rin ang produksyon ng asin sa Pasukin, Ilocos Norte. Bumabagal ang proseso dahil walang sapat na init para matuyo ang tubig dagat na pinagkukunan ng asin. Umaaray na rin ang mga mangingisda dahil wala na silang malalaking isdang nalalambat. Dahil kasi sa malamig na panahon, pumupunta sa mas malalim na bahagi ng karagatan ang mga isda. Nangamatay naman ang nasa 30,000 fingerlings o maliliit na tilapia sa Bulacan dahil din sa malamig na panahon. May mga namamatay na ring breeder o inahing isda. Paliwanag ng BFAR, humihinang kumain ang mga isda at na-stress tuwing malamig ang panahon at nababawasan din ang dissolved oxygen sa tubig. Nagre-remedyo naman ang pamunuan ng Cebu City Zoo para di magkasakit ang mga alaga nilang hayop ngayong malamig. Noong nakaraang linggo, namatay ang isang python at 2 unggoy sa zoo. Bagamat dahil daw ito sa katandaan, posible raw na ang maginaw na klima ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkasakit ang mga hayop. Randy Gorion, Nagbabalita, Pilipinas.